po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi mga kaaksyon. Muling nihanog sa inyo ng DWCM Action Radio Pangasinan ng mga kalipunan ng mga nagbabagang balita impormasyon, mga kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, mga police report at ganoon din na mga balita sa loob ng bansa na dapat malaman ng ating mga kabayan ngayong gabi ng Lunes, Disyembre 27, 2021. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita sa gabing ito, ilan na ang nabiktima ng pamutog bago pa man din sumapit ang bagong taon sa lalawigan ng Pangasinan. Pamamahagi ng amelioration ng CVO sa Agno, Burgos at Asul isinagawa. Ganon din sa bayan ng Sual, Bani, Mabini at lungsod ng Alaminos. Samantala, kalsada sa may bayan ng Linggin isasara sa araw ng Miyerkules dahil sa kasalang bayan. Sa mga police report, isa namang suspect huli dahil sa pagtanim ng marijuana sa bayan ng Puso Rubio. Isa namang mangisda sinaksak sa bayan ng Anda. 39 anyos na fish vendor arestado dahil sa illegal na droga sa bayan ng Binmalay. Sa mga balita sa loob ng bansa, 587,000 na Moderna doses galing Germany dumating na sa Pilipinas. Second round ng National Vaccination Day na itawid ng Philippine government sa kabila ng ODED ayon kay Secretary Nograles. Samantala, mahigit 4,000 COVID vaccine na sayang dahil sa bagyong ODED.
COMELEC magsasagawa ng mock election sa 34 na barangay sa Disyembre 29. Pinal na listahan ng mga kandidato sa halalan sa 2022 at target na ilabas sa Enero 7. Pang-apat na COVID-19 Omicron variant na case sa Pilipinas natuklasan ayon sa Department of Health. Samantalang hawa ng COVID-19 sa NCR, tumaas ayon sa Okta Research. 19 na katao na disgrasya ng putok sa Pilipinas ilang araw bago ang bagong taon. At syempre sa mga reports ay paparating ng mga Action Radio reporters. Inyo po mapapakinggan sa ating pong palatuntunan na firing line. Syempre inyo po makakasama ang inyo pong ka-aksyon. Ako po si Action Commander Dante Serra. At ngayon sa detalye ng ating mga impormasyon, balita mga ka-aksyon. Isinagawa bago matapos ang taon. Ito pong distribution ng mga benefits ng iba't ibang mga barangay sa buong lalawigan po ng Pangasinan. 483 barangay ang nabigyan ng serbisyo ng Abig Laman at Barangay Kalusugan Caravan sa taong 2021. Isang linggo bago matapos ang taon, nasa 483 barangay siya nabigyan ng libreng serbisyo medikal ng Abig Laman at Barangay Kalusugan Caravan sa pag-ikot nito sa iba't ibang bayan at syudad ng probinsya. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, ang nasabing programa ay isa sa mga pinaka-importanteng parte ng programa ng Abig Pangasinan ni Governor Amado A. Espino III upang mailapit sa mga Pangasinense ang mga iba't ibang serbisyong medikal para mapanatili ang kanilang magandang kalusugan. Nakapaghatid ang Kalusugan Caravan at Barangay sa buong taon ng 2021, kabilang narito ang 21,994 medical consultations, 9,483 laboratory examination, 975 skin disease consultation, 2,101 mobile chest x-rays at 2,536 ECG tests. Sinabi ni Dr. De Guzman na kahit nasa gitna ng laban kontra COVID-19 ng probinsya ay tinitiyak pa rin ni Governor Espino na mabigyan ng balanseng atensyon medikal ang iba't ibang karamdaman katulad ng dengue, rabies, gastroenteritis, diabetes at hypertension. Samahan natin ang butihing Gobernador Espino sa patuloy nitong pagsusulong ng mga magandang programang pangkalusugan upang ang ating probinsya ay maging tahanan ng ligtas at malusog ng mga Pangasinense ayon pa kay De Guzman. Samantala mga ka-aksyon, tuloy-tuloy pa rin itong pahagi sa bago magtapos ang taon at ang Pasko ng mga benefits. Nasa 1,771 na civilian volunteer organization ng mga bayan ng Bani, Alaminos City, Suwal at Mabini ang kabilang sa mga benepisyaryo ng amelioration distribution na ginanap sa Alaminos City National High School na sa panguna ni Governor Amado Pogi Espino III noong December 24. Laking pasalamat ni Governor Pogi sa mga CVOs na walang kapantay ang naging serbisyo at ambag sa kapakanan ng kanilang mga barangay lalo sa panahon ng pandemya. Bilang sukli, bawat CVO ay binigyan ng pamahalang panluluwigan na tig 1,000 pesos ngayong kapaskuhan at tiniyak din ng ama ng gobernador na taon-taon nang magkakaroon ng amelioration distribution para sa mga CVOs kasabay ng iba pang barangay volunteer workers tulad ng barangay health workers, BSWs, barangay service point officer o BSPO, barangay nutrition scholars at daycare workers. Kasama ni Governor Pogi sa programa sina dating Executive Secretary at dating Governor Oscar Orbus, Sangguniang Panluluwigan Majority Floor Leader Nestor Nicoboy Reyes, First District Board Member Margilu Oren Samilde Versosa, Mabini Mayor Ariel de Guzman, Mabini Vice Mayor Darius Bonalo, sa former Alaminos City Vice Mayor Earl James Aquino, Bani Vice Mayor Benjamin Navarro II,
Baniga Councilor JP Navarro at ilang pang lokal na lider ng unang distrito ng Pangasinan. Kasunod din yan ay nanguna si Governor Espino sa pamahagi ng amelioration sa mga miyembro ng CBO sa Agno, Burgos at Dasul. Isinagawa ang amelioration sa distribution sa Dasul Covered Court kung saan merong 937 CVOs ang nabigyan mula sa mga nasabing bayan na kung saan kasama din ni Governor Pogi si dating Secretary Oscar Urbus, Nestor Reyes at sina Board Member Marjorie Lawrence, Emilio Versosa, Dasul Mayor Noel Nacar, Agno Mayor Gualberto Sison at dating Bani Councilor Ricky Camba. Dalawang isang minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Samantala, nakapagtala ang Provincial Health Office ng 4 na firecracker-related injuries ay isang linggo bago ang bagong taon. Sa isang pahayag, sinabi ni Provincial Health Office Chief Dr. Ana Maria Teresa de Guzman na mga sugutan ay na-record sa pagitan ng December 23 hanggang December 25. Anya, isa sa mga biktima ay isang 7 taong gulang na bata na ito ay naglaro ng kwites habang ang dalawa ay nasugatan matapos gumamit ng bongga at ang isa ay gumamit ng 5-star. Sinabi ni Guzman na ang mga biktima ay mula sa bayan ng Bayambang at bayan ng Manawag at lungsod ng San Carlos at lungsod ng Dagupan. Ang mga biktima ay nagtamo ng blast injuries sa kamay, forearm at leeg pero walang amputation. Sa ngayon ay wala pating biktima ng stray bullet na kung saan ay nakita. Lumalabas sa datos ng Provincial Health Office ang bilang ay mas mataas kung ikukumpara sa 3 sugatan na naitala noong nakarang taon sa parehong petsa. Samantalang issue ang Provincial Health Office ng isang memorandum sa lahat ng 14 na provincial government-run hospital na kung saan ay pagpiti ng preparasyon para sa selebrasyon ng bagong taon. Nagbigay na tayo ng direktiba sa mga ospital na ihanda na nila ang kanilang mga kagamitan tulad ng pagsisiguro ng sapat na supply ng anti-tetanus, itlog at iba pa na maaaring gamitin sa paggagamot sa mga mapuputukan. Ani ni Guzman, anya ang lahat ng mga provincial hospital ay nasa ilalim ng Code Alert White status hanggang Disyembre 30 at ang Red Alert status ay ilalagay mula December 31 hanggang January 1. Anya ang Code White ay nangangahulugan ng lahat ng mga human resources para sa health ay on-call anytime kahit na sila ay may day off o mga hospital personnel at sila ay tutulong sa pagresponde sa mga emergency cases. Samantalang sa ilalim ng Code Red, ang lahat ng mga personnel ay dapat mag-duty sa mga areas gaya ng emergency room, operating room, kung kinakailangan ng amputation at dapat na merong internist at emergency health team. At dahil dito ay hiningi naman ni Guzman sa publiko na gumamit na lamang ng alternatibong pampaingay gaya ng karaoke at pag-organize ng firework display sa mga open area kaysa sa gumamit ng mga paputok. Kabilang sa mga pinagbabawal na paputok ay ang Piccolo, Super Lolo, Atomic Triangle, Large Judas Belt, Large Bauman, Pillbox, Boga, Goodbye Philippines, Bin Laden, Mother Rocket, Lolo Thunder, Coke in Can, Atomic Bomb, 5-star, Plapla, Giant Whistle Bomb, Kabasyan, Watusi. Samantala, bukod sa mga firecracker-related injuries, pinaulahan niya ang publiko na isipin at iwasan na ang magmaneho kung nasa impluensya ng alak upang maiwasan ang mga aksidente sa mga lansangan.
Samantala, patuloy pa rin ang pagpapaalala ng Provincial Health Office sa publiko na maging mapagmatsyag at huwag magpabaya laban sa COVID-19 sa kabila ng pagbaba ng kaso sa buong lalawigan ng Pangasinan. Ito naman ang binigyan din ni Pangasinan Provincial Health Officer Dr. Ana Maria Teresa de Guzman na dapat lamang sumunod ng mga residente sa health and safety protocols lalo't may mga banta ng bagong variant. Mariaan niyang iugnay ang pagbaba ng kaso nito sa pinaigting na vaccination rollout sa buong probinsya at istriktong pagdugon ng mga Pangasinense sa health and safety protocols. Noong December 19, ang Pangasinan nakapatala ng 76.80% ng total eligible population, 1,689,265 individuals na nakatanggap ng kanilang first dose ng COVID-19 vaccine at 1,120,330 or 51.05% ng eligible population sa Luwigan ay pawang fully vaccinated na. Upang masigurong magpatuloy ang vaccination rollout, na patayo ang provincial government ng vaccination centers at nagpadala ng maraming mobile vaccination teams na umiikot sa mga malalayong barangay sa lalawigan ng Pangasinan. Hinihikayat nila ang mga magpabakuna na samantalhin na ang pagkatong ito upang malabanan ng kamamatay na sakit. Samantala, walang naitala malaking insidente sa Pangasinan nang nakalipas na selebrasyon ng Kapaskuhan at ayon sa PNP Provincial Office, may tuturing na general peaceful ang lalawigan ng Pangasinan. Sa isang panayam, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Fidel Junio, Chief ng Operations Division ng Pangasinan PPO, minor accident lamang ang nangyari ng pawang nauwi sa areglo. Naitalang road accidents na ito dahil nadagdagan ang bilang ng mga sasakyan sa kalsada nitong holidays. Samantala, mga kaaksyon, mula sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang sudut ng mundo, bumuhos ang pagbati kay dating 5-time Speaker Jose de Venecia sa kanyang karawan kahapon December 26. Sa pamagitan ng Zoom app, ginawa ang virtual celebration ng ika-85 karawan ni JDV sa pamagitan ng Thanksgiving Mass na pinanganahan ni Father Boyd Sulpico. Kasunod ng mga pagbati online ng mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan at mga naging katrabaho niya noon. Ilan sa mga bumati sa kanya ay sina Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, dating Chief Presidential Legal Counsel Secretary Salvador Panelo, House Majority Leader Martin Romualdez, Senator Cynthia Villara ng kanyang si dating DPW Secretary Mark Villar, Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin, Bacoor City Mayor Lani Mercado at ilang mga kaibigan niya mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, kaya na Senador Pierre Fernando Casini, Dr. and Mrs. Thomas Walsh, Mrs. Jenny Kagawa, Nepal Honorable Eknath Dakal at marami pang iba. Binagyan po kayo nila ang mga hindi matawarang kontrobersyon ni JDV sa larangan ng politika at serbisyong publiko, hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Ang tunay na pakikipagkaibigan niya at ang kanyang walang hatulad na statesmanship at ang pagsulong niya ng kapayapaan at progresong pang-ekonomiya sa ibang bansa habang siya ang Speaker ng Kongreso ng Pilipinas. Pinasalamatan at kinilala din niya 10 ng mga miyembro ng kapamilya de Venecia ang mahalagang papel na ginampanan ng kanyang esposa na si Maria Gina sa pagmahal at pag-alaga kay JDV. Sa mensahe ng anak niya si 4th District Congressman Christopher de Venecia, inalala niya ang mahalagang impluensya ng kanyang amang si JDV upang marating niya ang kinalalagyan niya ngayon. Sa isang panayam, sinabi ni Congressman de Venecia na tinanong kung sino ang kanyang role model. Sinabi niyang marami siyang idolo, subalit numero unong sumagi sa kanyang isipan ang kanyang amang si JDV. Anya na pagtantaw niyang hindi madali ang trabahong ginawa ng kanyang ama at ramdam niya ito ngayong siya na mismo ang gumaganap na sa serbisyo na pampublikong tinatahat. Ilang mahalagang impormasyon ukol kay JDV o JDV ay si Jose Clavera de Venecia Jr. Siya ay nag-iisa sa kasaysayan bilang diputado na nahalal na speaker ng Kamara ng 5 beses.
Siya rin ay kinilala na ama ng mga OFWs dahil siya rin ang pasimuno sa pagpapadala ng mga manggagawang Filipino sa iba't ibang bansa para magtrabaho noong kalagitnaan ng dekada 70. Bilang mambatas, kilala rin siya bilang maikda ng matagumpay na Build, Operate, Transfer Law o BOT Law na kilala ngayon bilang Public-Private Partnership. Kilala din siya bilang peacemaker na tumapos sa kaguluhan noong 1980s hanggang 1990s sa pagitan ng pamahalaan at ng RAM at YOU military rebels at maging sa kaguluhan sa Mindanao sa pagitan ng pamahalaan at kampo ni na MLF Chairman Nur Miswari, Nur Hashim Salamat ng More Islamic Liberation Front at Military Commander Murad. Si J.D. Vinin ang utak sa likod ng pagbuo ng Inter-Religious Council na sinulong sa United Nations noong 2003 para matapos ang hidwaan sa pagitan ng mga bansang magkakaiba ang relihiyon at kultura. Noong April 2017, hiniling siya ni Pangulong Duterte bilang Special Envoy for Intercultural Dialogue. Kaya't mabuhay ang anak ng dagupan, mabuhay si JDB. Babalik po tayo mga kaaksyon sa ilang pa mga impormasyon na balita. Makalipas po ang ilang mga paalala. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Pero mga ka-aksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan firing line. Siyempre, kasama niyo pa rin po ang inyong pong ka-aksyon. Ako po si Action Commander Dan Tisera. Mananatiling nakapo full alert status ang Pangasinan ayon sa Pangasinan PNP dahil dito mahigpit pa rin ang pagpatrolya sa mga mataong lugar sa laluwigan. Naunang sinabi ni Pangasinan PNP Acting Provincial Director Colonel Richmond Tanina na pinalakas nila ang intelligence unit upang mapigilan ang mga kriminal na mananamantala ngayong holiday season. Nakatutok ang PNP sa mga kaso ng pagnanakaw at vehicular accident. Mas maraming pulis din ang nagbabantay sa mga mall, plaza, tourist spots at sa mga simbahan. Mapapansin din niya ang mga magting na police presence, mobile at motorcycle patrolling units. Ayon para kay Tanina, ang pagsagawa ng random checkpoint ay tuloy-tuloy pa rin maski pa magaan na ang quarantine protocols dahil ang Pangasinan ay nasa alert level 2 status na lamang. Samantala, sinabi niya na binabantayan nila ang armed na criminal groups upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng pagsagawa ng eleksyon sa susunod na taon. Nakakatuon na raw kasi ang mga kandidato sa pagbigay ng tulong sa mga Pangasinense sa kabila pa rin ng banta ng COVID-19 pandemic. Inaasahan niya na magkakaroon ng pagladda ng peace pact sa mga susunod na araw na pangungunahan ng Pangasinan na Police sa Provincial Office. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Sana magkaisa mga dokumenyo at maging united for one purpose at matapos na ang pandemic. Ito ang naging mensahe ni dating Dagupan City Mayor Belen Fernandez sa kanyang kapwa Dagupenyo sa araw ng Pasko kasabay ng kahilingan na sana'y makabangon na muli ang ekonomiya ng Luzon. Walang color coding, walang pinipiling kulay, mas madaling babalik ang ekonomiya sa Dagupan ayon pa kay Mayor Belen. Simula sa mga maliit na negosyo, market at fish vendors hanggang sa mga malaking business establishment sa Dagupan ay layo ni Mayor Belen ang pantay-pantay na trato. Partikular na tinukoy ni Mayor Belen ng mga maliit na negosyo, small and medium enterprises na tamaan ng kita at nagsara.
dahil niya na matulungan sila makabalik at makapagnegosyo muli. Kailangan niyang tulungan sila na huwag bigyan ng mabigat na taxes. Sa mga small fish vendors na apektado ng pandemya, ito ang panahon na kailangan ng gobyerno mo ay sumusuporta sa kanila. Ayon pa kay dating Mayor Fernandez, dagdag pa nito, lahat ng mga hinain ng mga maliit na vendors ay hindi niya tatalikuran at anya ang mga hinain nila ang dahilan kung bakit pinili niyang kumandidato muli sa darating na 2020 election. Marami man sa atin hindi pa nagkakasundo sa politika, subalit kapag panahon na ng Pasko ay isa lamang ang nasa ating puso, ang magkaisa at na magtulungan. Dahil lingas lamang na mapagmahalang ang pusong Dagupeño, ayon pa kay dating Mayor Belen Fernandez. Samantala mga kaaksyon, ito po maganda po rito sa ating pong lalawigan po ng Pangasinan sa nakalipas na mga araw nung Kapaskuhan ay sadyang mababa ang mga kaso ng COVID-19 at sana po ay magtuloy-tuloy na ito. Umabot pa sa punto na 0 case ang lalawigan po ng Pangasinan. Mga kaaksyon po natin, di ba, kung inyo po matatandaan, may isang mga kaaksyon, isang araw mga kaaksyon na naging 0 ang ating pong kaso ng COVID-19 mga kaaksyon. Ay yun po ay nung araw po nung Sabado, nung December 25, araw po yan ng Kapaskuhan mga kaaksyon, na kung saan nakapagtala po ng 0 na bagong kumpirmadong kaso sa buong lalawigan po ng Pangasinan. December 25 po yan, mga kaaksyon po natin. At ito ay isang napakagandang balita para po sa lahat. At anya ay magtuloy-tuloy na po ang ganitong sistema, itong ganitong status mga kaaksyon. At sinundan po yan kahapon. Medyo malaki-laki rin ang kaso ng COVID-19 kahapon. Umabot po sa isa. Magandang senyales po yan, mga kaaksyon po natin. Dahil isa po ang kumpirmado kahapon, samantalang 7 naman po ang bagong recoveries ng COVID-19 sa lalawigan. At ang maganda rito, meron na po yung 35 active cases ng COVID-19 sa lalawigan po ng Pangasinan. At bagamat ang nakarecover na sa ating lalawigan ay umaabot na po sa 34,352. 34,352. Samantalang meron pong total death na 1,221 as of 6 p.m. kagabi, December 26. Pero ang kabuang kaso po natin is 35,608. Pero ang natitirang kaso lamang out of these cases is 35 active cases po mga kaaksyon po natin. 35 active cases. So ibig sabihin, ito po mga kaaksyon ay isang magandang indikasyon na talagang nananalo po tayo sa giyera laban po sa COVID-19 dito po sa ating lalawigan po ng Pangasinan. Ito karamihan sa mga bayan po halos 0 na. Sa bayan po ng Agno 0, Aguilar 0, Alamino City 0, Alcala 1, Anda 0, Asingan 0, Balongaw 0, Bani 0, Bautista 0, Bautista 1, Bayambang 4, Binalonan 0, Binmalay 2, Bulinaw 0, Bugalyon 0, Burgos 1, Calasiao 0, Dagupan 0, Dasul 0, Infanta 0, Lawag Labrador 0, Lawak 0, Linguin 3, Mabini 0, Manasiki 4, Manawag 0, Mangaldan 2, pero kahapon 0 na po yan. As of 7 p.m. kagabi, 0. Pero kaninang umaga may nakapagtala pong isa dahil meron pong isang nag-positive pero namatay din. Kaya 0 pa rin ang kaso, 0 pa rin ang active cases. And then sa bayan po ng mga Taram 0, Mapandan 2, Natividad 0, Pozo Rubio 0,
Rosales 2, San Carlos City 1, San Fabian 2, San Jacinto 0, San Manuel 0, San Nicolas 1, San Quintin 0, Season 0, Santa Barbara 2, Santa Maria 0, San Tomas 0, Asual 0, Tayug 0, Umingan 3, Orbiston 0, Ordaneta City 2, and Villa Sis 2. Mga ka-action po natin. At ang mahalaga po yan ay mababa po ang kaso ng COVID-19 dito po sa ating lalawigan po ng Pangasinan. Yun po ang napaka-importante na kung saan po mga ka-action po natin patuloy po ang pagbaba. Pero yung apprehension po mga kaibigan ng ating pong Provincial Health Office wag po tayong magpaparelax-relax sa baba po ng kaso ay consider po natin na dapat po rin po nating obserbahan ang minimum public health standard upang sa ganoon ay hindi pa muling kumarat, especially this holiday. Mga action po natin dahil siksika na naman, sigurado ito lalo na sa mga palengke, sa mga amusement park, sa mga malls, mga action po natin, and then sa mga simbahan. Kasi kung minsan hindi na po nasusunod itong mga health and safety protocols, hindi na po naobserbahan yung social at physical distancing nga ika nga po natin dahil masyadong lax na po ang ating pong lalawigan po ng Pangasinan. Huwag po kayong pakaka-relax mga ka-action po natin, hindi po tayo sigurado po riyan. Hindi po tayo sigurado dyan mga ka-action po natin dahil yung bantay andyan na po, especially meron pa rin po tayong mga ka-action po natin meron pa rin po tayong tinatawag na banta ng Omicron variant, di ba? Andyan pa rin po yung banta po yan, kaya huwag po tayong pakasisiguro, huwag po tayong pagkakaang-kaang, huwag po tayong paka-relax-relax doon po sa mga kuwan ninyo, mga kaksyon po natin. Kaya yun po, paalala lang po sa lahat, sumunod po sa minimum public health standards na ito po ay iniutos po ng National IETF o Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Disease para maiwasan po natin yan. Di ba? At yun po mga kaksyon, yun po ang alalahanin po natin para makaiwas po tayo sa anumang mga problema. Samantala mga ka-action po natin ay sa pag-ikot po natin, pumunta po tayo sa politika, mukha yatang namimiss na po ng mga tao ito pong pagbabalik nitong si Oscar Muñoz Orbos, mga ka-action po natin, na ito po ay talagang patuloy pong umiikot din kasama si Governor Manuel Espino III sa iba't ibang mga bayan dito po sa ating lalawigan po ng Pangasinan. Mga kaksyon, namamahagi ng mga pagmamahal para po sa ating po mga kababayan. At yun nga po, at inaantabayan po nila itong kanilang ang muling pagbabalik sa lalawigan po ng Pangasinan nitong si dating congressman, dating governor, dating executive secretary, naging transportation pa po ito mga ka-action po natin, itong si ito pong si tawag dito, si dating congressman Oscar M. Orbos o Omo ika nga po nila, mga kaksyon po natin. Kaya ayun po ay talagang ito po mga kakaksyon po natin ay matapang na inaantabayanan po diyan na nagiging kwan po dyan. Talagang tawag dito mga kaksyon po natin, talagang
inaantabayan na po ang ang dating gobernador dyan po sa sa first district ng Pangasinan, mga kaaksyon. Dahil miss na po nila, mga kaaksyon, itong si dating governor. Alam naman po natin sa unang mga panahon nitong si dating Pangulong Corazon Aquino ay ginawa po siyang executive secretary at ginawa rin po siyang ginawa rin po siya, mga kaaksyon, na Transportation Secretary, DOT Secretary, traffic czar. Dati po itong si Congressman Urbus, mga kaaksyon po natin. Kaya ito po, matagal na po siyang inintay dito po sa ating lalawigan po ng Pangasinan. Ang kanya pong pagbabalik, pagbabalik dito po sa ating lalawigan, at ina-anticipate na po yan ng mga susunod na henerasyon po yan. Bagamat originally he is from Bani, mga kaaksyon po natin. At ito talagang hindi pa rin nagbabago, matikas pa rin. Ito pong si dating governor, mga kaaksyon po natin. At lumalakas ang panawagan po, at sila po, mga kaaksyon po riyan, sa first district po ng Pangasinan ay masyado na po nilang na-miss. Ito pong si Congressman Oscar Munoz Urbus, na ito talagang isang matalino, talagang masipag, mabait, na naging congressman, naging gobernador dito po sa ating lalawigan po ng Pangasinan, at inaantabayan po nila itong kanyang muling pagbabalik dyan po sa first district ng Pangasinan. Babalik po tayo, mga kaaksyon, sa ilang pa mga impormasyon na balita. Makalipas po ang ilang mga paalala.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po, sa Sangguniang Panglungsod, ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Bilang mga kaaksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan na firing line. Siyempre, kasama niyo pa rin po ang inyong pong kaaksyon. Ako po si Action Commander Dan Tizer. Silang pa mga impormasyon, balita sa mga police report, isa naman nahuli. At dahil sa pagtanim ng marijuana sa bayan ng Pusurubio. Kahapon alas 11:30 ng umaga sa Purok 1, Barangay Sugkong, Pusurubio, ang mga drug enforcement team ng Pusurubio Police Station ay nagsagawa ng anti-illegal drug operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect na kinilalang si Rodolfo Martinez Igacharian alias Dolphy, 26 anyos, newly identified drug personality ng Pusurubio at residente ng naturang lugar at nakumpisa sa kanya ang 3 piraso ng fully grown suspected marijuana plants na itinim sa 2 sako ng semento at isang black plastic bag at may bigat na 5 grams sa bawat isa at mahalagang 600 pesos. Ang suspect ay dinala sa Pusurubio Police Station
Ito mo ay nakatagdang sampahan ng kakulang kaso habang ang mga nakumpisang ebidensya ay sa ilalim sa Provincial Forensic Unit sa bayan ng Lingayen sa kaso ng violation ng Article 2, Section 16 ng Republic Act 9165 ang isasampa sa naturang suspect. Samantala mga kaaksyon, sabay naman ng ANDA nagresponde ang mga personnel ng ANDA Police Station sa isang stabbing incident o insidente ng pananaksak sa barangay Poblasyon ANDA na kung saan kinilalang biktimang si Ermen Cuartilon Corpus, 45 anyos, mangisda, habang suspect ay kinilalang si Mamerto Caampuad Jr. Isenit, 42 anyos, isa mangisda at pawang residente ng naturang lugar. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na bago nangyari ang insidente, ang biktima ng suspect ay nag-inuman sa bahay ng suspect. Makakaraang makaubos ng ilang bote ng anak na kung alauna ng hapon na naturang persya, ang dalawa ay nagkaroon ng debate na nagresulta sa maitang pagtatalo at dahilan upang saksakin ng suspect ang biktima. Ang dalawang anak ng biktima ay dumating upang iligtas ang kanilang anak at sinunggaban ang kinuhang kutsilyo ng suspect dahil lang pong magkaroon ng komosyon. Dahil dito ang biktima ay nagtamo ng isang saksak sa kanyang tiyan at dinala sa Bulina Community Hospital para sa agalang medical atensyon at ito ay nilipas sa Western Pangasinan District Hospital sa may lungsod ng Alaminos. Habang ang suspect ay nagtamo rin ng sugat at dinala sa naturang hospital for treatment and physical examination. Na-recover sa lugar ang insidente ang isang kutsilyo na ginamit ng suspect sa pananaksak. Ang suspect ngayon ay nasa custodial facility ng naturang istasyon na nakatagdang sampahan ng kakulang kaso. Ang motibo ng insidente ay dahil sa pagkakalasing. Samantala, alas 2:45 ng hapon kahapon, nagsagawa ng anti-illegal drugs sa bypass operation sa may barangay Bunlag sa bayan ng Binmalay. Kasama ang PDEA ng Regional Office 1 na nagresulta sa pagkaka-aresto ng isang Roderick Romero Y. de la Cruz, 39 anyos, fish vendor at residente ng Alvier Street, Poblasyon Lingayen at nakalista bilang street-level individual. At ang narsing suspect ay dati na nakasampahan ng kaso at naaresto ng Lingayen Police Station dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 noong October 2014. Makakaksyon po natin ang naturang suspect at ang mga nakumpisyang ebidensya ay nasa custody ng Binmalay Police at itong white crystalline substance, 2 piraso, ito po ngayon ay nasa custody ng Binmalay Police. Sampung minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi. Samantala sa ilang pang mga impormasyon, balita, mga kaaksyon. Sa mga police report, isang patay habang kritikal ang isa pa ng magsalpukan isang motorsiklo at garong sa barangay Wawa sa bayan ng Lingabayambang. Galing ng Kamiling Tarlac ang pamilya ng biktimang si Fernando Rago, residente ng Bicol Sur, driver ng garong at na makarating sa approach ng tulay. Sinasabing barangay ay nagkasalpukan ng mga motorsiklo na minamaneho naman ni Jose Galvez ng Sinilian, Kamiling Tarlac. Sa tindi ng pagkakabangga, namatay si Rago, ligtas naman 3 sakay na anak. Habang critical pa rin ang sa paggamutan si Galvez. Ayon sa pulisya, kapwa nagdatamo o kapwa lango sa alak ang dalawa ng dalhin sa ospital. Sugatan 2 mangisda matapos saksakin ng mga kaalit nila sa bayan ng Infanta. Naglalakad pa uwi si Kennedy Tupas, 24 anyos, at Robin Marcha, 39 anyos, malapit sa seawall. Sa Cato Infanta nang sumulpot ang suspect.
na sina Joseph Milanio, 22 anyos at Chris Miliano Imiridor, 32 anyos at biglang sinaksak ang dalawa. Nagtamo si John Kennedy ng saksak sa kaliwang balikat at sa kanang balikat naman kay Marcia. Nadalaga naman ito sa paggamutan habang ang dalawang suspect ay nakakulong na. Matagal ng alitan ang tinitingnan motibo sa naturang insidente. Kulong naman ang ilang katao na naabutan ng pulisya na nagsasagawa ng ilegal na sabong sa bayan ng San Jacinto. Nagpapatrolya ang mga pulis sa barangay Makayog nang mamata ng 5 kalakihan ng sisigawan at nang lapitan ng mga pulis ay nagsasagawa pala ng bularit. Dahil dito hinuli ng mga pulis ang mga naroon sa lugar na sina Juanito Zambale, tricycle driver, at Perfecto Liene ng barangay Makayog, San Jacinto, Alex Mabalot, driver, Onofre Hugo at Romy Halog na pang residente ng barangay ng San Fabian. Kabilang sa nakumpensya sa nila ay ang 2 panabong na manok, 10 tari, kahon para sa manok at mga taya. Labing 4 na minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi. Samantala, sa bahay naman ng mga alas 3:45, kamakalawa ng araw ng Sabado, isang Ronnie Ray Biagtan, Isirano, 52 anyos, may asawa, driver, residente ng barangay Bateng, Mangaldan, ay personal na dumulog sa Mangaldan Police Station. At upang report ang siya ay inatake o tinira ng San Federico Frias Iguerero, 48 anyos, helper, residente ng naturang lugar, sa pamagitan ng tubo dahilan upang ito ay matabaan sa kanyang ulo at sa kanyang braso. Nangyari ang insidente alas 2:15 ng hapon sa naturang barangay. Sa investigasyon na malabas ng suspect at ang complainant ay meron ng dating alitan. At sa naturang lugar, ang suspect na nasa ilalim ng impluensya ng alak ay hinamon ng biktima at binantan ito na papatayin. At ay pas impormasyon ng suspect, insulto ang pamilya ng biktima sa pamagitan ng pagsigaw ng hindi makatarugang mga salita sa kanyang anak. Dahil dito na ang biktima na nasa ilalim din ng impluensya ng alak ay nagkaroon ng maitang pabatalo sa nagresulta sa panghampas ng suspect. At si Virgilio Sembrani Aquino, barangay Kagawan ng naturang lugar, kasamang San Danilo Ramos, at ay naaresto ang suspect at inindurso sa Mangaldan Police Station. Na-recover ang tubo na ginamit ng suspect sa lugar ng insidente. Samantalang biktima ay dinala sa Region 1 Medical Center sa lungsod ng Dagupan for further medical treatment. Labing 5 minuto pa makalipas ang alas 7 po ng gabi. Patay naman 14 na nakatao habang inalampa ang bilang ng mga nasa kritikal na kondisyon nang araruhin sila ng isang minibus na wala ng preno sa National Highway sa barangay San Isidro, Lubao, Pampanga. Sa initial report, alas 4 ng hapon ng mga ganapang insidente habang nag-abang ng mga sasakyan mga biktima na papuntang San Fernando sa isang waiting shed sa kanto ng Greenville Subdivision. Nabatid na hindi na nakaiwas pa mga biktima nang biglang alaruhin sila ng isang humagibis na minibus ng Oster Line mula sa Bataan. Bumailalim pa ang katawan ng mga biktima sa ilalim ng bus at ang iba ay tumilapon sa gitna at gilid ng kalsada. Inalam pa ang pagkakilala ng mga biktima na ilan sa kanila ay sinasabing yakap-yakap pa ang kanilang mga magulang. Ang minibus ay nawasak din ang unahan nang baging tumatapos ang tuloy-tuloy na sumalpok sa pose ng kuryente. Kasunod ng pag-araro sa mga biktima na nag-abang lamang ng kanilang masasakyan.
Samantala, kapwa kritikal sa pagamutan ang dalawang mister makaraang sila magsagsakan ng ice pick dahil sa love triangle o away babae sa mismong araw ng Pasko sa Bacoor City, Cavite. Kapwa ngayon inaobserbahan sa pagamutan ang dalawang hinihinalang magkaribal na sina Nestor Pilio, 43 anyos, construction worker ng Bagong Silangan, Barangay San Nicolas 3, Bacoor City, at Larry Llamido, 42 anyos, vendor at residente rin ng naturang lugar. Sa investigasyon, 1:45 ng madaling araw, umaga ng insidente kung saan nakatayo umano si Pilio sa tapat ng kanilang bahay at nanonood ng programa sa nagaganap na street bilang pagdiriwang ng Pasko. Nang dumating si Llamido at agad siyang nilapitan at kinumpronta. Tinanong umano ni Llamido si Pilio kung dinidiskartehan ba nito ang kanyang kinakasama na si Shirley Alcantara. Itinanggi naman ito ni Pilio at nabintang, subalit hindi ito pinaniniwalang ni Llamido at lingid sa kalaman ng una ay armado na pala ng ice pick ang huni. Sa tindi ng galit at pagselos ni Llamido, dito niya inundian ng sunod-sunod na saksak si Pilio, subalit ng laban ng huli hanggang sa mauipa sa pagpambuno ng dalawa. Kahit sugutan na ang biktima ay nagawan nito maagaw ang ice pick sa suspect at inunday nito ng saksak hanggang sa kapadugo ang bumulta ang dalawa na agad itinakbo sa pagamutan ng mga saksi. Kasalukuyang inoobserbahan ng dalawa sa hindi tinukoy na ospital. Dalawampung minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi. Isang lineman ang nasawi na mahawakan ng live wire habang sinusubukan nitong ibalik ang supply ng kuryente na sinira ng Bagyong Odette sa Tanjay, Negros Oriental. Kinilang ang biktima si Ronald Gallardi, isang trimmer ng Negros Oriental Electric Cooperative at Tanjay City Sub-Office. Sa ulat, itinatapon ni Gallardi ang isang service drop wire ng aksidenteng makuryente na nagresulta sa kanyang kamatayan. Ang mga power supply interruption ay bunga ng pananalasan ni Bagyong Odette kung saan naglandfall ito sa bayan ng La Libertad sa Negros Oriental noong December 17. Agaw buhon naman ngayon sa 38 anyos, ang laki makarang pagsakit sa ulo ng 19 anyos na kaanak. Anang hindi umano magustuhan ng uli ang pakiusap ng biktima na huwag mo nang pauwiin ang nito sa bisita rin sa ginaganap nilang Christmas party sa may Zone 110C, Sitio Tanibong, Barangay Abad First, San Jose, Nueva Ecija. Kinilala ng pulis ang biktimang si Boyet Montoya, 38, may asawa ng sabing lugar na nagtamo ng saksak sa ulo at mga galos sa katawan. Inaresto naman ang mismo mga kamag-anak ang suspect na si Angelo Pablo, construction worker, at kapitbahay lang din ang biktima na bawi rin sa kanya ang ginamit na kutsilyo sa pananaksak. Sa investigasyon, alas 8:30 ng gabi, sinusundo na umano ng suspect ang kanyang ina na lasing na umano sa nasabing Christmas party na ginanap sa bahay ng biktima. Dahil dito nilapitan ng biktimang suspect sa kaniyakap at pinakuisapan na huwag mo nang pauwi ng kanyang nanay. Nairita muna si Pablo sa narinig kay Montoya kaya't habang nakayakap sa kanya ang huli ay kanyang sinaksak sa ulo. Samantala, 6 na katao kabilang na ang 3 minor de edad ang sugatan ng paputukan ng 3 opisyal ng AFP na umano'y pinagbabato sa sinagawang Christmas party sa Taguig City. Ang mga sugatan ay nakilalang sina Edsel Hisita Polo, 28, JD Umbaro Navales, 74, Giancarlo Marca Sabido, 18, at 3 minor de edad na de edad 17, 16 at 14. Inaresto naman ang mga opisyal na militar na sina Army Captain Neil J. Magudayaw Garcia, 31, Probationary Second Lieutenant Filomeno Magudayaw Garcia, 30, at First Lieutenant Minalin Awat Ladyong, 29. Ayon kay PNP Chief General Gerardo Carlos, naganap ang insidente na sa barangay Pinagsama, Taguig City, kamakalo ng gabi. Naki-Christmas party ang mga suspect ng batuhin ng mga grupo na mga kalalakihan na kinabibilangan ng mga biktima. Ikinagalit ito ng mga sundalo na di mo rin naglabas ng M6 rifle
at nagpaputok sa direksyon ng mga makukulit na nambabato. Agad namang dinala sa ospital ang 6 na biktima. Dinakip naman ng mga otoridad ang 3 mga opisyal na nakapit ngayon sa Taguig City Police Station. Sinabi ni Carlos na nakipag-ugnayan ng PNP sa military kaugnay ng insidente. Patuloy namang sinagawang investigasyon ng otoridad hinggil sa naganap na insidente. Isang German national ang patay ng umano'y mahulog mula sa rooftop ng inuupahang apartment sa Quezon City. Inaalam pa ng otoridad kung nahulog o tumalon mula sa rooftop ang biktimang si Hartmut Ulrich Shakip. 67 anyos walang sawa, German national at ninirahan sa Lot 15 ng Block 19, Stroh Street, North Olympus Subdivision, Barangay Kaligayahan, Quezon City. Batay sa ulat ng otoridad, naganap ang insidente sa tahanan mismo ng biktima kung saan kasama niya ang mga kaibigan na sina Jesus Fernandez at Karen Sikat. Dakong 1:30 na madaling araw ng December 25 ay masepa umanong nagsasalo-salo ng Noche Buena ang biktima at ang mga kaibigan. Matapos ang salo-salo ay nagpaalam na sina Fernandez at Sikat na matutulog na habang ang biktima ay naiwang mag-isa dahil naspamano niyang uminom ng alak. Makakalipas ang ilang oras ay nagising umano si Sikat at nagtungo sa banyo nang marinig niya na parang may ingay o nangyaring komosyon sa labas ng kanilang inuupahang apartment. Dahil dito ay lumabas ng bahay si Sikat upang alamin kung ano ang ingay at doon ay nakita niya na nakahandusay na semento ang biktima habang binibigyan ng first aid ng mga opisyal ng barangay. Agad namang tinawag ni Sikat si Fernandez upang dalhin sa ospital ang biktima pero tumanggi ito at sinabing ipasok na lang siya sa loob ng kanilang apartment. Pero nang ipapasok na sa loob ng bahay ay nagpaupo muna ang biktima sa folding chair malapit sa gate at pinapasok na niya sa apartment na sa Sikat at Fernandez. Umakyat naman si Fernandez sa rooftop upang alamin kung nahulog doon ang biktima. Pero sa kanyang pagbalik ay napansin niyang tila hirap sa paghinga ang dayuhan. Dito na sila nagpasya na dalhin ito sa Bernardino General Hospital, ngunit pinawian din ng buhay. Okay. Dalawang 5 minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi. Samantala sa ilang pang mga police report. Isang baguang pulis ang kakulong ngayon matapos sa akusahan ng panggahasa sa isang 18 anyos sa loob ng bahay sa Laguna kung saan magkasama silang nag-inuman noong linggo. Sumuko ang polis matapos ireklamo sa Santa Maria Municipal Police Station. Sinabi ng biktima sa may investigador na pumunta ang baguang polis sa kanilang bahay upang makipag-inuman ng mga rinamdansya ng paghihilo. Sinabi ng biktima na katulog siya, subalit nagising lang siyang naumunit tangkay ng suspect na persahin ang kanyang sarili sa babae. Ayon pa sa biktima, sinubukan niyang itulak ang pulis. Subalit binanta naman siya nga napapatay nito. This is a very unfortunate report. We are doing our best to search the police officer involved and we will make sure that this will be fair and speedy investigation. Ni General Jonado Carlos. Ayon pa kay Carlos, sinisimulan na ng Internal Affairs Service ng PNP ang sariling tong investigasyon sa administrativong aspeto ng kaso. We are also asking the witness to cooperate in the investigation to shed light to the case, ani Carlos. Nakumpiska na ng PNP ang nasa 1,500 na paputok mula Disyembre 6 hanggang 24 bago pa sumapit ang bagong taon. We are in fact happy kasi meron tayong nahuhuli, konti ito at it shows na very cooperative ang ating mga kabayan. Ani ni PNP spokesperson
Police Colonel Roderick Alba. Naon lang sinabi ng hepe ng PNP na magpapatupad sila ng guidelines base sa Executive Order No. 28 na kasad dito ang regulation ng control of the use of firecrackers and other pyrotechnic devices. Yan din ay mag-issue ng operational guidelines para sa regulasyon at control sa paggamit ng paputok o fireworks para sa mapayapang selebrasyon. Tututukan namin itong pinagbabawal, particularly yung hindi binebenta sa firecracker zone na identified ng ating mga local government units, ani Alba. Tsaka yung mga overweight tulad ng mga firecrackers na more than 1/3 teaspoon na sinasabi ng PNP. Mga oversized na mapuputok na mabilis na mag-burn yung fuse, yung imported na finished products at mixture sulfur at mga phosphorus. Samantala mga kaaksyon sa ilang pang mga impormasyon balita. Timbog naman sa construction worker na nagtahan na may sukbit na baril ng madaanan na nagpapatrol yung mga tauhan ng Taguig Police sa barangay Maharlika, Taguig City. Kinilala ang suspect na si Alejandro Abdul 34 ng Holo Street, Barangay Maharlika, Taguig City. Ayon sa ulat, alas 3:15 ng hapon ang sitahin ng suspect habang nakatambay sa nasabing kalye. Nang kakapan siya ay nakita sa kanya isang kalibre 38 na Smith & Wesson na may kargang 2 bala. Nakapit sa Taguig Detention Management Unit ang suspect na isa sa ilalim sa inquest proceedings kaugnay sa illegal na pagdadala ng baril. Babalik po tayo mga kaaksyon sa ilang pa mga impormasyon na balita, makalipas po ang ilang mga paalala.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Bino mga kaaksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan firing line. Siyempre kasama niyo pa rin po ang inyong pong kaaksyon. Ako po si Commander Dan Tisera. Uy, nagkaroon yata ng deadlock dyan po sa may bayan po ng Calasiao. Hinggil po sa pagpasa ng 2022 annual budget. Mga kaaksyon, dahil kanina po ay nagkaroon po ng division of the House. Hinggil po sa pagpasa ng 2022 annual budget ng bayan po ng Calasiao. O bagamat kanina mga kaaksyon kasi hindi po medyo late na atasan ng contest dahil sa damay po ng gawain itong si mga commitment itong si Vice Mayor Mahadeva Das Messina ay nauna nang preside itong si Councilor Gerald Navarro. And then hiningi po ang pagkaroon po ng division of the House and yun nga po, dumating itong si Vice Mayor Messina at siya na po ang nag-preside matapos i-relinquish nitong si Councilor Navarro ito pong floor kay Vice Mayor Messina. And then yun nga po, ang resulta po ng division na pagbotohan, whether approval ba o hindi, ay tie, 5-5 o deadlock po yan mga kaaksyon po natin. And supposedly, ang mga kaaksyon po natin, ang mag-break ng tie, whether it will pass or not, ay ito pong si Vice Mayor, ang presiding officer po ng Sangguniang na Bayan. But unfortunately, ito po ay nag-abstain. So meaning, wala pong nanalo sa dalawang panig at ang rason po mga kaaksyon po natin na nag-abstain ay dahil nakukulangan daw itong si Vice Mayor Messina sa ilang mga dokumento na hindi po i-produce ng mga department head ang isinasagawa po itong public hearing. So yun nga po, ano po ba ang mangyayari po dyan sa baybayan po ng Calasiao? Siyempre kung hindi po aprobado po ang budget for 2022 ay magkakaroon po ng re-enacted budget. Kung ano po yung budget ng bayan po ng Calasiao ngayong 2021, yun din po mga kaaksyon ang budget ng Calasiao sa susunod na taon. Unless by next year during the session of the Sangguniang Bayan ay magkakaroon po ng tsansa na ipasa ulit for the second time around, ito pong kanilang budget and to crystallize everything, mga kaaksyon po natin, ay po pwede, mga kaaksyon po natin. And that, yun nga po ang sinasabi pong rason kung bakit nag-inhibit nag-abstain itong si Vice Mayor Messina because nakulangan daw po siya ng mga rason kung bakit siya boboto sa pagpasa o pagpabor o hindi. At may hinahanap po siya at yan po ang siya pong naging dahilan kung bakit na lamang nag-abstain. Wala siyang pinamuran, kundi doon lamang po siya sa gitna. Pero yung nga po mga kaaksyon, ito pong hindi pagkaka-approve ng budget po ng Calasiao for the 2022 ay magkakaroon po ng effect yan. Bakit nga nyo? Sabihin po natin yung mga transaction, yung mga cost na mga bilihin, mga materials sa ngayong 2021 is different to that of 2022. Kaya nagkaroon po ng increases sa iba't ibang mga departamento, especially now, mga aksyon na humaharap pa rin po tayo sa pandemic at yung mga delivery ng mga basic services, yung pong tulong sa pag-agrikultura, ito pong augmentation para po doon sa mga kaaksyon, para po doon sa tawag dito, pagtulong po doon sa mga kaaksyon sa mga nangangailangan ay siyempre hindi po madadagdagan at iba pa mga gastusin na ang isang local government yun. So, eto alamin po natin kung ano mang magiging development po yan. Hindi nagkasundo po o naipasa po, 5-5, deadlock, nag-abstain ng Vice Mayor at for the reason of nakulangan po siya
Pero maganda, wala po siyang pinabunan. Pero maaaring sa susunod na taon, kung mayroon pa rin mga pagkakataon na may pasa, hindi pa sila busy sa campaign, sana po ay may pasa dahil kawawa po yan ay yung pong taong bayan na nangangailangan ng serbisyo. At eto po mga aksyon, kung sakasakaling hindi po nila may pasa o ang 2022 annual budget, bahala na po sila magpaliwanag sa kanila po mga kababayan kung sino ba talaga ang paniniwalaan sa kanila. Pero ito, ang alam po dyan, may mga ibang miyembro po ng konseho, siyempre alam naman po natin, hati na po yan. Hati na po yan dahil may kanya-kanya po silang sinasamahan na mga grupo. Ito pong grupo ng Karamat, grupo ng Bauson, hati po yan. At itong independent lamang, itong si Mayor Mahadeb Abdas Mishina, siya po ay independent. Pwedeng pumabor sa kabila, doon po sa negative, o pwede po siyang pumabor sa affirmative, pero mas pinili po niya na mag-abstain. Mga ka-aksyon po natin. For the reason na nakulangan po siya. Pero, meron pong sinasabi mga ka-aksyon kung may maipaproduce. Pero ang ulinig po natin dyan, mga ka-aksyon po natin, yung mga hinihingi ng mga dokumento, syempre ito po ay para po sa COA, mga ka-aksyon po natin. Samantala mga ka-aksyon, sa ilang pang mga impormasyon, balita. Ito po, 587,000 na Moderna vax doses galing ng Germany dumating na sa Pilipinas. Ito lumabag ang naturang 587,800 doses sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 lampas alas 4 ng hapon. Sinabi ni Alexander Smith, Deputy Head ng Mission of the German Embassy, naabot na sa 11 million ang donasyon na bakuna ng Germany sa Pilipinas. I just want to say that 2021 was a difficult year for all of us, but we have seen that the fight against the virus is not a short sprint, but rather a marathon. A successful vaccination campaign is the best chance that we have, and we need to work together in this. Anya mga ka-aksyon po natin. Talagang ito po, maraming pang tulong ang dumadating po sa atin. 15 minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi, hindi po muna sisimula ng pagbakuna laban sa COVID-19 sa mga edad 5 hanggang 11 ayon sa Department of Health. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhire na naghahanda pa sila para sa rollout ng COVID-19 vaccine sa nabanggit na age group. Pinag-usapan pa natin ito with our experts at ng FDA kung paano po gagawin ito. Pinaalalahanan naman ng DOH ang publiko na habang naghihintay para sa COVID-19 vaccine para sa pediatric group, inirekomenda sa mga bata na kompletuhin ang kanilang mga mga routine na immunization mula sa ibang sakit gaya ng tigdas, rubella, tetanus at diphtheria. Nagpalabas si Pangulong Rodrigo Duterte ng Administrative Order 45 na naglalayong pagkalooban ng Service Recognition Incentive o SRI ang mga empleyado na nasa ilalim ng Executive Department na may uniform rate na 10,000 pesos. Ang 10,000 pesos SRI na nakasaad sa AO45 ay partikular na ipagkakaloob sa mga sumusunod: civilian personnel na regular, contractual o nasa casual position, personnel na natil na sa government service as of November 30, personnel na merong kabuang 4 na buwan ng satisfactory service as of November 30, at inclusive of services rendered under any of the alternative work arrangement prescribed by the Civil Service Commission. Mga empleyado na hindi nakatanggap ng kahit na anumang year-end benefit ng 2021 over and above the benefit na autorisado sa ilalim ng Republic Act number 6686 o Christmas bonus na inabiyandahan ng Republic Act number 8441,
yung mga less than 4 months ang satisfactory service as of November 30. Yung mayroong tanang 3 buwan ng satisfactory service ay makakakuha ng 40% ng SRI, habang yun naman mga 2 buwan ng satisfactory service ay makakakuha ng 30% ng SRI, at yung may 1 buwan ng satisfactory service ay makakakuha ng 20% ng SRI, habang yun namang less naman ay makakakuha ng performance ng 10%. Ang SRI sa empleyado ng National Government Agencies i-charge sa Available Release Personal Service Allotment ng respective agencies sa ilalim ng 2021 National Budget. Mga kaksyon po natin, talagang ito pong si Digong talagang pinapalabas na lahat para po sa mga Pilipino. Sampung minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi, ibinalita ng Malacanang na lumpas na ang gobyerno ng target nitong pagbakuna matapos makapagdala ng 7 milyong COVID-19 doses na naitulog sa second round ng national vaccination mula December 15 hanggang 23. Sinabi ni Acting Presidential Spokesperson and Cabinet Secretary Carl Nograles na 7,497,802 COVID-19 vaccine doses ang naitulog sa panahon ng vaccination days sa kabila ng panlasa ng bagyong Odette. We thank our kababayans for their cooperation and for the steps they have taken to protect themselves, their families, and their communities. Ayon pa kay Nograles, idinagdag pa nito, sinabi niya na ang Region 1 ay nagkapagtala ng most significant improvement pagdating sa COVID-19 vaccination na mayroong 561,850 jobs na way above its target of administering 202,224 jobs for the second round of vaccination. Nakabit naman ng Region 2 ang 232.57% ng kanilang target, habang ang Region 10 naman ay nakamit ang 173.17%. Samantala, target ng Duterte administration na gawing fully vaccinated ang 54 million na Filipino laban sa COVID-19 bago matapos ang taon. Merong 77 million Pilipino sa first quarter ng 2022 at 90 million naman sa June 30, 2022. Kasabay ng pagbaba sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte mula sa kanyang tanggapan. Ang COVID-19 vaccination program ng bansa ay nagsimula noong Marso 1. Sampung minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi, isa na naman kaso ng mas nakakahawa at kinatatakutang Omicron variant ang nakapasok sa Pilipinas ayon sa pinakahuling datos ng Department of Health. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhire, ang ikapa na kaso ay isang 38 anyos na babae mula sa Estados Unidos na lumabag sa NAIA noong December 10 sa kanyang Philippine Airlines sa PR-127. Tinatayang nasa noong ika-13 ng Disyembre ang onset date ng nasabing kaso at nakaranas ng makating lamunan at sipon. She was discharged at asymptomatic after the 10-day isolation on December 24. Patuloy ni Berhire, she remains to be asymptomatic as of this time and she is scheduled to be retested tomorrow. Paliwanag ni Berhire na nirelease sa pasilidad ang babae kahit nagpositibo ng ika-25 dahil ang detection sa sequencing ay lumabas lamang nung na-discharge na siya. Eksakto 7 araw pa lang ang nakalipas mula ng iulat ng gobyerno ang ikatlong Omicron variant case na nakapasok ng bansa mula sa isang 36 anyos na overseas Filipino worker na galing sa bansang Qatar. Ayon sa kagawaran ng kalusugan, ay sinusubukan parang makipag-ugnayan sa Bureau of Quarantine at Department of Transportation pagdating sa flight manifest ng PR-127. Once rest assured na lahat ng dumarating, for example, sa US and the Yellow Country,
They are quarantined for 5 days, tested on the 5th day. Dagdag pa ni Verhire na kung saan po mga kaaksyon ay talagang ito po, talagang dapat na higpitan. Anim na minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi, ibinunyag ng Commission on Elections o COMELEC na hindi pa nito natutukoy ang legal effects ng Temporary Restraining Orders o TRO na ginawa ng Supreme Court sa 7 party list groups na ibinasura ang rehistrasyon para sa halalan 2022. Sa isang press briefing, sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez na have to be clarified ukol kung saan ang pinagbabawal sa kanila ng Supreme Court. We are still waiting for the casual resolution to come out and we will see on the basis on what the TRO's effect will actually be. Because look, gusto just to point out the situation we're in. If they're temporarily restraining the raffle, itapos na yung raffle Yan ang i-restrain mo yan. Sabi ni Jimenez, hindi kabilang sa December 14 raffle ng COMELEC ang mga party list na ang rehistrasyon ay denied with finality ng COMELEC. Ilan sa rejected party list group ang kumuha ng status quo anti-order muna sa Supreme Court. Itong pitong rejected party list groups na nabigyan ng TRO ng SC. Ang 4 dapat Uma Ilonggo Alliance for Resilience, Sustainability and Empowerment o ARISE, mga Igorot Warriors, ang Tinig ng Seniors, Lingkod Bayanihan Party, Mindanao Indigenous People's Conference for Peace and Development. Sinabi ni Jimenez na we have a problem kung layunin ng TR ng SC na ipatigil ang pag-imprenta sa 2022 ballots. Samantala, inila naman ni Jimenez na maaring ineresyente ilalabas ng COMELEC ang pinal na listahan ng mga kakasyon po natin ng mga kandidato. Pinal na listahan at Biyernes nang ilabas ng poll body isang tentative list na naglalaman ng mga sumusunod na mga kumakandidato na pwede na pamabawasan 15 sa pagkapangulo, pagka-vice presidente siyam, pagka-senador 70 at pagka-party list representative 171. And those persons are included in the tentative list because they have motion for reconsideration. Ibig sabihin, hindi pa tapos mga kaso nila. Paliwanag ni Jimenez, we expect na matatapos na nila yung first week of January and hopefully mailabas lahat ng decisions. We have until January 7 to actually finish everything so that we won't be late for printing. Ilan sa mga naghain ng Certificate of Candidacy 2020 ay humarap sa ilang petisyon na parikapakan sila ang kandidatura, ma-disqualify, ma-deklarang nuisance candidate at iba pa. Sinasabi ng marami na si dating Ferdinand Marcos Jr., anak ng yumang diktador na ang kumakarap sa isa sa mga pinakamaraming reklamo para hindi mapatakbo sa national elections sa kasaysayan ng Pilipinas. It's not to resolve the petition because a lot of the petition have already been resolved. Meron lang mga pending incidents or pending motion for reconsideration. Dagdag pa ni Jimenez, the January 7 is an estimate of when all these things will be done. Nakadagdag na naman magkaroon ng mock election sa 29 ng Disyembre sa mga sumusunod lugar. Itong Pasay City sa NCR, Isabela, Albay, Negros Oriental, Leyte, Maguindanao at Davao del Sur. Abot sa maging 30 inches ang haba ng test ballot na gagamitin sa ng mock election. Gayunman, nilinaw ng ni Jimenez na fictitious name o gawa-gawang mga pangalan ang gagamitin sa mga nabanggit na balota. Ang 2022 national election ang unang halalan sa kasaysayan ng bansa na ikakasa sa gitna ng COVID-19 pandemic. So yun po ang problema ko sa mga kaaksyon, dahil ito po, nangangamba na baka magkaroon po ng dayaan dahil ikakasa sa mga computer. Yun po ang isa sa mga kaaksyon po natin. Yun po ang isa sa mga apprehension po ng ilang po mga kandidato sa iba't ibang dako ng Pilipinas dahil nga po sa Smartmatic na yan
o smart magic. Namamagic po yung mga bondo at nagkakaroon po ng mga uniform na mga results sa mga iba't ibang bayan. Kinukondisyon, may mga nagsasabi pa riyan. May mga nagbabanta pa dyan po sa ilang mga kandidato na hindi pa nanalunin, walang mananalo kahit na isa sa kanila sa susunod na eleksyon. Considering na ang kalaban po ay sitting mayor. At yung isa naman, sinasabi niya dun sa isa na kung ayaw mo madamay, huwag ka na makialam. Pero sabi naman ng mayor, ay hindi naman siya taga rito, bakit nangingilam siya dito sa aming bayan. Considering na ito po ay isang top honcho ng Smartmatic na kung saan po baka magsagawa ng pagmamagic dito sa lalawigan po ng Pangasinan. Wala na po tayong sapat na oras mga ka-aksyon sa ating pong palatuntunan firing line sa technical side. Nakasama po natin si Aksyon Conrad Alvarez. Ang inyo pong ka-aksyon, ako po si Action Commander Dante Sera. Magandang gabi po sa inyo lahat. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko
at maligong bagong taon.